Sa bawat kanto ng sari-sari store, sa bawat lunch break ng mga mag-aaral o recess, at sa bawat pagtitipon ng mga magkakaibigan, magpipinsan o magbabarkada ng mga dekada 90 hanggang 2000s, may mga simpleng chichirya na kumakatawan sa kabataan, mura, madaling makuha at kayang punuin ang maliit na pagkakagutom o simpleng pagkagusto. Isa sa mga chichiryang tumatak sa alaala ng maraming Pilipino ay ang tatus. Bagamat maliit lamang ang supot at mababa ang presyo, naging malaking bahagi ang snacks na ito sa araw-araw na buhay ng mga bata, estudyante at pamilya. Ang tatus ay produkto ng WL Foods na isang kumpanya ng pagkain sa Pilipinas. Ayon mismo sa mga opisyal na tala ng kumpanya, ang WL Foods ay tinatag noong Agosto 1986. Mula noon, lumago ang kumpanya at naging isa sa mga pinakapangunahing tagagawa ng mga chichirya sa buong Pilipinas. Ang Tatus Corn Chips, isa sa kanilang mga produkto ay bahagi ng linya ng mga corn-based snacks na inaalok sa merkado. Flat o chips na corn chips at may mga bagong anyong gaya ng corn tube na may assorted flavors. Bagamat mahirap tukuyin ng eksakto kung kailan lumabas ang unang tatus sa merkado, may mga sanggunian na nagsasabing ito ay naging paboritong snack ng mga 90s kid na nagpapahiwatig na kumalat ito ng maaga marahil noong dekada 90. Mula sa pagiging simpleng maliit na supot ng corn chips, unti-unting dumami ang variant at nagkaroon ng mas malawak na distribution, pati international ayon sa tala ng WL Foods na nagsasabing ang kanilang produkto ay binebenta sa iba't ibang bansa sa labas ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang tatus ay tunay na produktong Pilipino mula sa isang lokal na kumpanya may mahabang kasaysayan sa industriya ng merienda at pagkain sa Pilipinas. Maraming dahilan kung bakit tinangkilik at minahal na maraming Pilipino ang tatus. Una, ang presyo nito. Madalas mabibili ito sa halagang piso lamang, abot kamay para sa kabataang may maliit na pambili lamang. Ayon sa isang vlog, makikita niyang piso lang daw ang presyo ng tatus noon. Pangalawa, ang lasa at tekstura. Simple pero nakaka-crave. Flat corn chips na may corn base, medyo malutong, medyo maalat, at madaling kainin habang naglalakad, nag-aaral o naglalaro. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang flavors, cheese, barbecue, pizza, sweet corn at pati anyo. May corn tubes na airy at crunchy, bagay sa panlasa ng mga bata at kabataan. Pangatlo, ang nostalgia. Maraming Pilipino ang tumatangkilik dito noong kanilang kabataan. Dahil doon, sa tuwing makikita nila ang packaging ng tatus ngayon, maging sa sari-sari store, grocery o online, bumabalik ang alaala ng simoy ng pagkabata, pagbabarkada at mga simpleng araw ng pagiging bata. Pang-apat, pagiging accessible at adaptable. Mula sa simpleng flat chips hanggang sa modernong corn tubes, ang tatus ay nag-adapt sa pagbabago ng tastes at uso kaya't nananatiling buhay at relevant kahit magbago ang henerasyon. Hindi ito isang flavor lang para sa isang panahon, kundi isang brand na umunlad kasama ng merkado. Sa ganitong paraan, naging bahagi ng pang-araw-araw na karanasan ng maraming Pilipino ang tatus. Hindi lang bilang isang chichirya, kundi bilang simbolo ng kabataan, barkadahan, simpleng ligaya at masarap na pahinga. Isa sa pinaka-pinagdedebatehan tungkol sa snacks na ito ay ang tamang pangalan. Ilan ang tumatawag dito na tahus, samantalang marami ang naninindigan na tatus ang tama. Sa pagsusuri ng mga umiiral na dokumento, pati nagmula mismo sa mismong gumawa, lumilitaw na ayon sa opisyal na pahina ng WL Foods, fake news ang tahus dahil tatus po talaga ang orihinal, nag-iisa at minahal nating mga Pilipino. Ibig sabihin nito, opisyal na kinikilala ng manufacturer ang tatus bilang tamang brand name at hindi tahus. Bukod dito, sa mga opisyal na tala ng produkto gaya ng narehistro ng pagkain, ang pangalan ay Tatus Corn Chips o Corn Tube. Bakit nga ba may nagsasabing tahus ang tamang basa dito? Marahil ito ay dahil sa pagkakasulat nito sa packaging kung saan ang dalawang T sa tatus ay magkakadikit o ang disenyo ng font ay maaring nagmukhang H na may tumataas na gitling o kalahating bisig. Kaya ang tingin ng tumitingin bilang bata ay napagkakamalan nitong letter H. Mayroon ding posibilidad na dahil sa paraan ng pagbigkas ng ilan, paglalapat ng din o tunog, nag-evolve sa tahus. Sa kabila nito, ang formal at orihinal na pangalan ng chichirya ayon sa gumagawa ay tatus, kaya ang pagsasabing tahus ay may tuturing na maling baybay o maling bigkas, kahit na bahagi ng kolektibong alaala ng ilan. Mahalagang kilalanin na sa konteksto ng branding at legal na produkto,
Ang pangalan ay mahalaga. Ito ang kinikilala ng kumpanya, ng mga regulasyon at ng merkado, kaya sa pagtalakay sa kasaysayan at katotohanan ng produkto, nararapat gamitin ang opisyal na pangalan, ang Tatus. Hindi na natiling static ang Tatus. Habang tumatagal ang panahon, nagbabago ito. Bagaman nanatili ang esensya ng pagiging murang chichirya sa paglipas ng mga taon. Nag-evolve ang packaging mula sa classic na maliit at simpleng plastic na supot, naging mas moderno at may iba't ibang disenyo. Nagkaroon ng flavor variants, hindi lang flat corn chips na maalat o may simpleng lasa, kundi may barbecue, cheese, pizza, sweet corn, spicy cheese at iba pa. Nagkaroon ng bagong anyo. Bukod sa flat chips, mayroong corn tube na ngayon. Mas malawak pa rin ang distribusyon. Hindi lang lokal, may mga tala ng WL Foods ay may merkado rin sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, ang Tatus ay hindi lang nostalgic na mga nakalipas. Isa ring brand na patuloy na umunlad, nag-a-adjust sa pagbabago ng panlasa ng merkado. Hindi rin nakaligtas ang Tatus sa ilang issue ng kontrobersiya, tulad ng ibang pagbabagong dinaranas ng mga lumang brand na muling bumabalik o patuloy na umiiral sa modernong merkado. Isa sa pinakamatinding hamon ay ang regulasyon at kaligtasan ng pagkain. Noong 2023, naglabas ang Food and Drug Administration Philippines o FDA ng isang babala laban sa pagbili at pagkonsumo ng isang bersyon ng WL Tatus Cheddar Chips Cheese Flavor na inireport bilang isang unregistered food product. Ibig sabihin nito, may pagkakataon na may lumabas sa merkado na variant ng Tatus na hindi dumaan sa tamang rehistro at regulasyon. Kaya may panganib o duda hinggil sa kaligtasan ng kalidad ng produktong iyon. Ito'y nagpapaalala na kahit pamilyar at nostalgic ang brand, kailangang matiyak na sumusunod ito sa regulasyon at pamantayan ng kalinisan at paggawa. Para sa mga consumer, lalo na sa mga bumalik sa pagtangkilik ng Tatus, mahalagang maging maalam, siguraduhing registered at lehitimo ang binibiling produkto. Bukod pa rito, may ilang nagsasabing iba na ang lasa ng Tatus kumpara noong una. Maaring pagbabago sa formula, pamamaraan ng paggawa o sangkap. Marahil para sa ilan, nawawala ang dating purong alaala ng simpleng merienda. Sa unang tingin, maliit na bagay lamang isang supot ng corn chips na ito, ngunit sa konteksto ng maraming Pilipino, lalo na yung mga lumaki noong dekada 90, ang chichiryang tulad nito ay may mas malalim na kahulugan. Ito'y bahagi ng kolektibong kabataan, ang simpleng kasiyahan at pagkagat sa crunchy chips. Sa pagbukas ng maliit na supot at tunog ng plastic, may mga bagay iyon na hindi natitipon sa high-end na pagkain. Ito ay tungkol sa pagiging abot kamay, pagiging praktikal, pagiging sabay-sabayan sa masa. Para sa marami, ang Tatus ay isang piraso ng kanilang pagkabata, isang memento ng panahon na hindi komplikado, kung saan isang piso o 10 piso ay sapat na para makapawi ng gutom o makapagbigay ng konting ligaya. Sa paglipas ng panahon, habang nagbabago ang buhay, lumalaki, may trabaho, may pamilya, may mga pagkakataon na bumabalik ang simpleng hangarin. Balik tawanan, balik hugot sa pagkabata, balik merienda, at sa ganitong mga sandali, ang Tatus ay maaaring magsilbing tulay sa nakaraan. Mula sa maliit na supot na abot kamay ng bata hanggang sa modernong corn tube na mabibili sa supermarket o online, naglalakbay ang Tatus sa panahon kasamang pagbabago ng merkado at pamumuhay. Ngunit higit sa pagbabago ng anyo at lasa, ang tunay na halaga ng Tatus ay nananatili sa puso ng masa, sa mga alaala ng katatawanan, ng kabarkadahan, ng simpleng pagkagutom na napawi sa isang supot ng chichirya. Kahit maraming taon na ang lumipas, kahit maraming variant na ang lumabas, kahit may mga tanong at kontrobersiya, basta't may ngiti sa labi at kaunting crunch sa bibig, mananatiling bahagi ng kultura ng chichirya at pagkain ng ordinaryong Pilipino ang Tatus. Sa huli, ang kwento ng isang simpleng chichirya ay kwento rin ng buhay, pagbabago, pangarap at nostalgia, at sa bawat pagbukas ng supot, may chichiryang muling binubuhay, hindi lang ang lasa, kundi ang alaala.